excited po tayong lahat. Kasi po, we are just not magsisimba or sasamba ngayong umaga kasi ngayon po ay Resurrection Sunday and then we are making history. Diba? Ito po yung kauna-unahang full service worship natin dito sa ating worship center. Pwede po bang pumalakpak po tayong lahat? Since ito po yung una nating service dito sa ating church, pwede po ba yung pinakagalis? Purihin po natin ang ating Panginoon sa ating mga palakpak sa umagang ito. Panginoon, pumupurin po namin kayo. Hanggatin niyo po ang aming mga palakpak. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen. He is risen. Come on, celebrate. The resurrection of our Lord. Celebrate, Jesus, celebrate. Sarap umawit sa Panginoon. Amen? Ihanda natin ang ating mga puso, buksan ang ating isipan at tanggapin ang salita ng Diyos na ating maririnig. So let us give a warm and heartfelt welcome to our speaker for today, Word of Life Christian Fellowship Senior Pastor, our very own Pastor Ronald de Guzman. Sino ba hindi makapagpapasalamat sa Diyos sa kanyang kamanghamanghang ginawa sa iglesyang ito at sa buhay ng bawat isa sa atin? Amen? Masarap palang magsalita pagka ganitong karami. Kasi napagsama-sama natin yung ating first, second, and third service. So palakpakan mo ang iyong katabi, sabi mo congratulations, hindi mo pinalampas ang isang napaka-momentous historical sa WCF. At tunay po na ang kabutihan ng Diyos hindi natin kayang sukatin. Na gusto ko muna magpasalamat kasi first time natin dito mag-gathering no. Na bago ko i-share yung message, gusto ko munang magbigay ng pasasalamat sa Diyos sapagkat yung iglesyang ito ay tunay po na sa kamay lang ng Diyos nagmula ang lahat. Amen. Ilang mga taon na nakalipas na talagang tayo po ay nangarap na magkaroon ng isang malaking church sapagkat alam natin ang gawain ng Panginoon na hindi pang 200 lang, pang 300 lang, o pang 400 lang. Naniniwala tayo, marami pang gagawin ang Panginoon at gagamitin pa tayo, marami pang isisave ang Panginoon. Amen? Kaya yung vision na inilagay ng Lord sa atin, nasabi ko, nakakapagod kasi every Sunday, pagdating ng tanghali, katanghalian ng linggo, talagang lupay-pay ako kasi mag-start tayo ng 6 a.m. Pagkatapos yung sumunod na service, yung 8 a.m., 10 a.m. Sabi ko sa Panginoon, Lord, gusto kong mapagsama-sama at ika nga medyo hindi ganun nakakapagod na tayo po ay tatlong service. Habang kanina po, ako'y pinagmamasdan ko, puno na mukhang magsa-second service na tayo. Di ba? So, napakabuti ng Diyos at lahat ng ito ay galing talaga sa kamay ng Diyos. May mga nagtatanong sa akin, nakikita nila yung post, sabi niyo, Pastor, saan kagaling ang pera niyo? Kasi alam nila, hindi biro magano ngayon, magpatayo ngayon, lalo na napakamahal na mga materyales. Plus, siyempre, yung pagbili natin ng lote na ito na talaga naman pong hindi rin biro ang presyo, no? Ilang mga taon na nakalipas, nangarap tayo na bumili ng lote, nag-ipon tayo, kaiipon natin, mas malaki po yung pag-appreciate ng presyo, yung value po ng lote, kaya yung naiipon natin, natatabunan lang
kumbaga hindi kinakaya yung pag-appreciate ng value ng mga property. Lalo na po nagpasukan na yung mga Chinese dito sa lugar natin. Kaya ang aming pagka nag-uusap kami ng mga leaders, paano kaya tayo makabibili ng mas malaking lote? At anong mga panahon ngayon, talagang grabe yung desire natin na makabili. Pinag-pray natin kung saan-saan, yung sa gilid ng church, yung sa harap ng church natin doon sa bunsuran. Pero hindi pala talaga tayo doon dadali ni Lord. Kaya naman pala hindi tinugon ni Lord. Kasi dito pala tayo dadali ng Panginoon. Sa mas sentro ng bunsuran. Amen? Kasi doon, dulo na yun eh. Sabi nga ng mga, parang balagtas na yata kayo kasi kaduluduluhan na kayo ng pandi eh. Pero dito, nasa sentro tayo. Amen? Kaya kay buti-buti ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, na-purchase itong lote nito, fully paid. Palakpakan natin ang Lord. Ito po, inabot ng almost 9 million yung property. Imagine, nung pala sa lote, paano ka nabibili, di ba? Talaga ang Diyos ang gumawa ng himala. Nagmi-meeting kami ng mga leaders, saan tayo kukuha ng pera, bahala na. Basta tayo, kumapit lang tayo sa pangako ng Diyos. Amen? At ang Diyos ang humipo ng mga tao. Humipo ng bawat isa sa atin. Kaya kung bakit tayo nakapag-purchase ng property at ngayon po ito ay nasa almost mahigit ng 4 million yung ating pong ginastos dito sa ating pong church building na ito. Purihin ng Panginoon, di ba? So, nainiwala tayo na malaki pa yung gagastusin, pero mas malaki si Lord. Amen ba yun? Mas malaki ang Diyos natin. Dito po sa ating likod, makikita niyo meron po yung mezzanine. Nandyan po yung conference room, yung office. Diyan po sa bandang likod, meron po yung second floor. Dito naman sa likod, dito natin lalagay yung mga training training room, tsaka yung Sunday school. Kaya ito po naka-ready for third floor, yung sa likod. Then, yung pong ating mga facilities dito. So, hindi man ganung at least yung lahat ng kakailanganin natin para po may kandakin talagang mga gawain, enough na po na ibinigay ng Lord sa atin. Ika nga, kung loloobin ng Diyos, mabili natin yung kabila. O, di ba? Wala namang imposible sa Lord, di ba? Amen? By the way, yung po palang CR natin ando sa likod sa mga babae. Yung mga lalaki, ang inyo pong ang CR po, temporary lang po ito, puro temporary lang po yan. Yung sa mga lalaki, dyan po ang daanin niya sa gilid. Yan. Dadaan po kayo dyan sa gilid. Pagdating po doon sa kanto, may tricycle doon. At pahatid po kayo doon sa CR. Okay? So, ayun po. Sa mga lalaki, mga kuboy naman nga. Kaya dyan po ang daanin niya. Amen? So, nagpapasalamat tayo sa Diyos sa lahat ng ginawa niya sa ating kalagitnaan. Sino rito gusto mo every Sunday dito na? Hallelujah! Pero syempre, ayusin muna natin. Nagpapasalamat tayo kasi kahit paano, meron pa tayong nagagamit doon. No? At hanggat hindi ito natatapos ay nagagamit pa rin po natin yung church na yun. Kaya salamat sa mga taong ginamit ng Panginoon. At pagpasensyahan niyo po dahil hindi pa ganun ayos yung ating kinatatayuan. Anyway, kanina po, kasi nung pagtingin ko sa salamin, sabi ng misis ko, sabi niya, honey, medyo oily yung skin mo. Pagpasok ko rito, naiba. Pagdating ko, wala na, puro powder na pala ako. Kaya hindi ko na kailangan magpulbos. Kasi habang nagtatalunan tayo kanina, na libre, may free powder po pala ako. So praise the Lord. Salamat sa mga taong ginamit ng Diyos para ito ay mabuo. Siyempre, yung mga ginamit ng Diyos, mga kamay na hinipo ng Panginoon, salamat sa inyong mga suporta para ito ay mapabilis nating mapatapos. At siyempre, salamat din. Ako, nagpapasalamat kasi nakita ko yung ating engineer, yung ating architect nandirito. Kasi siya po ay nasa Singapore eh. At nung ito po ipinadrawing niya, alam ko mahal magpa-drawing ng sa architecture sa design. Pero nilibre niya, sabi niya, Pastor, yan lang naman maitutulong ko sa gawain ng Panginoon eh. Pwede ba tumayo si Brother Jerwin? Brother Jerwin, kaya si Brother Jerwin, siya po yung ating architect, siya po ay wife ni Sister Geraldine, no? Bonifacio. Salamat po. Sila po ay nakabase sa Singapore. Kaya salamat sa ating architect na ito na pinagamit yung kanyang talento.
Siyempre, marami tayong pasasalamatan. Kaya lang, mas maganda sa inauguration na yun. Amen? Ipiprepare natin itong church na ito na pagkakatin completely, talaga na tapos na po. Magkakandak tayo ng inauguration para mas maganda po yung ating magiging panimula talaga. Sino excited sa bagay? Amen? Pero siyempre, gusto ko muna yung si Brother Raymond ang ating si Brother Raymond, siya po yung ating namamahala para mag-asikaso sa lahat ng mga tauhan dito na gagawa. Siya po ay hindi lang foreman, 5 man pa ngayon. So, pray lang doon sa buhay niyo. Sa lahat ng mga leaders natin na napakabuti na doon sa buhay niyo. Kasi kayo po ay, kaya wala itong church ito without these leaders, mga primary leaders natin sa lahat ng mga members of church. Pray lang Panginoon. Parang gusto ko nang bukula. Sino dito ang ready na sa salita ng Diyos? Amen? Ang ating po topic ngayong umaga ay siyempre, ngayon po ay Pasko ng pagkabuhay. Amen. So, we will talk about the resurrection. At kung hindi ako nagkakamali, yung huling ating sunrise service ay that was 2016 pa yan or 17 pa. Yung time na isang service pa lang tayo. Kasi nung nagkaroon na tayong 2-3 service, hindi na natin makanulak yung ating pong sunrise service. Kasi sama-sama yan, wala tayong praise. Kaya, purihin ang Panginoon dahil ngayon sama-sama natin pag-aaralan ito po ng mensahe nito. Yung topic ko po ngayon is the message of the resurrection. Okay? Samahan niyo po ako sa Book of Luke. Luke chapter 24. Luke chapter 24, verse 1 and verse 8. Ang sabi po rito, on the first day of the week, meron pala ako rito mo. On the first day of the week, very early in the morning, wow, parang kayo lang, very early in the morning, the women took the spices they had prepared and went to the tomb. They found the stones rolled away from the tomb. But when they entered, they did not find the body of the Lord Jesus. While they were wondering about this, suddenly 2 men in clothes that gleamed like lightning stood beside them. Verse 5, in their fright, the women bowed down with their faces to the ground. But the men said to them, why do you look for the living among the dead? He is not here. He has risen. Remember how he told you while he was still with you in Galilee. Verse 7, the Son of Man must be delivered into the hands of sinful men, be crucified, and on the third day be raised again. Then they remembered his words. Next verse. Okay. Ganito lang pala na ilagay ito. Ayan. So, ngayong umaga po, makikita natin yung story nito. Pero gusto ko magandang makita muna natin sa isang video clip. Pwede mo pa-play natin yung video clip natin. Okay, so Luke chapter 24, ay ito po yung storya ng ating Panginoong Jesus ay siya ay na-resurrect after 3 days. After siya ay pinako sa krus on Friday afternoon. And then after 3 days, he rose again from the dead. Sino nito naniniwala si Lord buhay na buhay? Ang ganda ng awit natin kanina, medyo kahit luma yung kanta, no? Let's celebrate because He is risen. Amen? So, yung message of resurrection,
Okay? Ito po yung ating kunan. The message of the resurrection, Jesus is alive and He is not dead. Very plainly, ipinapakita na ang kanyang resurrection, ang mensahe nito, ang Diyos natin ay Diyos na buhay at kailanman hindi na siya namatay. Amen po ba, mga kapatid? Kaya doon sa binasa natin, madaling araw ng linggo, yung mga babae, sila po ay pumunta, yung mga disciples na female, including na dyan si Magdalene, tsaka si Mary, the mother of Jesus, no? At yung mga kababaihan, pumunta sila doon sa tomb para i-anoint down ng spices. Ayan, kumbaga sa funeral, ginagawa nila yung parang iniimbasa mo. Kaya meron silang dalang spices. At sa kanilang gulat nila, pagpuntang na doon sa tomb, nakaload na yung stone. At wala na yung body ni Jesus. Dahil dun sa lugar na yun, nakita lang nila yung pundamit, no? Yung linen cloth ng ating Panginoon. At doon po ay meron dalawang lalaki. Of course, yung two men na binabanggit dyan, ay yun po mga angels na nag-announce doon po kila Mary, mga female na disciples. At ang sabi mo dyan ay, sabi ng verse 6, alam niyo po ba, the most or the best message or the best good news that the world could possibly hear is found in verse 6. Ano yung verse 6? Sabi ng verse 6, He is not here. He has risen. He is not here. He is risen. At yan po ang good news, no? Marahil tayo, lagi natin giniklaim, God is here. At masaya tayo naririnig, God is here. Pero ito yung good news. He is risen. He is not here. Kasi kung nandun yung body ni Jesus, ibig sabihin, hindi siya nabuhay. Pero dahil He is not here, pinapakita that Jesus is alive. Amen. Pwede ba isigaw natin, Jesus is alive. He is alive forevermore. Amen. At dyan po, ipinakita na ang body ni Jesus hindi nanatiling patay. Amen. Yan po yung good news. Maraming naisipan natin ngayon, where is He now? Si Jesus, nasaan ba siya ngayon? Kumbaga, sabi dyan ay He is not here. Pero nasaan na nga ba ang Panginoong Jesus niya? So, saan sa palagay ninyo? Ang Panginoong Kristo, nasaan ba siya ngayon? What do you think? Ha? At tatlong bagay makikita natin. Nasaan si Jesus? Una ay siya ay at the right hand of God. Sabihin mo nga, He is at the right hand of God. Nasa kanang kamay ng ating Panginoon. Okay, sitting at the right hand of God. Okay, makikita natin po yan sa verse na ito. Romans chapter 8, verse 34 says, Who then is the one who condemns? No one. Christ Jesus, who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. Nasaan ang Panginoon? Nakaupo doon sa kanang trono ng Ama. Anong ginagawa niya doon? Para ba meron siyang kausap? Anong ginagawa ng ating Panginoon una? Nag-i-intercede sa atin. Sabi po dyan, He is at the right hand of God and also interceding for us. Ano bang ginagawa ng nag-intercede? Kaya nga po, nandun siya sa kanang trono ng Ama Baga, laging kausap, laging kaulaya. Pag siya ay nag-intercede, para siya ay nagsaserve as, siya po ay parang abogado natin. Ano pagka merong nasa korte, diba yung abogado laging nandun sa tabi nung pong accused o kung sino man po, kung siya man na nag-aakusa. Siya po yung laging nagsasabi, nagdadirect. Ganon ang ginagawa. He served as an advocate sa harapan ng ating Diyos. So that when somebody will accuse us at sasabihin makasalanan yan, anong ginagawa ng ating Panginoon? Nag-i-intercede para sa atin. At sinasabing, binayaran ko na
ang kasalanan. Amen. Ano yung mga abogado, gano'n, di ba? Siya nag-intercede. Namamagitan. Ano pa ang pinamamagitan ng ating Panginoon? Of course, yung mga prayers natin. Sino dito may mga panalangin? Kaya nga po, ang pinaka-mediator na, ang Panginoong Jesucristo, kaya nga siya nandun sa right hand of the Father. Yung lahat ng panalangin po natin, dinadala ng ating Panginoong Jesus sa ating Ama. Kaya sabi po ng ating Panginoong Jesus, ask in my name, so that the Father will give you ano mang hinihingi natin upang malubos daw ang ating kagalakan. Amen po ba? Alam ko lahat sa atin dito may mga panalangin. Ang church na ito may mga prayers. At naniwala tayo, God is answering prayers kahit sa panahon po natin ngayon. Hindi nagbabago ang ating Panginoon. Siya'y tumutugon ng panalangin noon, ngayon, at maging in the future. Kaya yung mga panalangin natin, mga kapatid, huwag kang panghihinaan ng loob. Pwede bang tapikin mo ang katabi mo? Huwag kang panghihinaan ng loob. Naririnig ka, Lord. Amen. Sino nagdadala ng ating mga panalangin sa Ama? Ang kaisa-isang mediator natin. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen po ba, Panginoon Jesucristo? Hindi si Santa Jose, Santo Juan, San Jose, at kung sino-sino pa mga santo, no, na nilalapitan ng karamihan, na sinasabi nilang nagpe-pray lang sila doon para ilapit, no? Kahit nga ito rin iba minsan, magsasalita ba yun? Di ba? Minsan mga panalangin na kung saan hindi nakikita yung katotohanan ng salita ng Diyos, na ang panalangin natin, ang Diyos lamang, ang Panginoong Jesucristo lamang, ang mediator natin sa Diyos Ama. Na kapag hiningi natin sa Panginoong Jesucristo, siya yung mag-mediate sa atin papunta sa ating Diyos. Kaya yung panalangin natin, makakasigurado tayo, lalo kung ito'y kalooban ng Diyos. Maghintay ka lang, ibibigay din ni Lord yan. Sino dito may prayer ka? Lord, yung aming dream house, yung aming dream car, yung pangarap ko sa pamilya ko, yung baby na gusto ko, sino ba nung nais, anumang panalangin na meron tayo, huwag ka nang panghinaan ng loob. In due time, darating yun. Amen. Sa tamang panahon, huwag ka nang maiinip. Tama mo ba? Sino nag-mediate? Ang ating Panginoon. At yun ang kanyang ginagawa doon sa right hand of the Father. Ganda, no? Kaya pala siya nandun. Para kung may mga hinaing ka, o kung meron kong mag-a-accuse sa'yo, he was at the right hand. Ano pa makikita natin? Preparing a place for us. Nasa ng ating Panginoon ngayon? Kasi sabi, He is not here. Pero nasa siya ngayon? He is preparing a place for us. John chapter 14, familiar tayo sa verse na ito, nung mga maalam po ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga disciples. Huwag kayo mamalisa, sapagkat sa bahay ng aking Ama, sabi niya ay, there were many rooms. Sa ibang version na ginamit, there were many mansions. At siya ay maghahanda ng kanapin daw mga titirahan sa langit. Amen. Kaya kung wala ka mabahay dito sa lupa, tandaan mo, sa kalangitan, may mansyon ka. Amen ba, mga kapatid? Meron tayong inihahanda ang Panginoon sa atin doon sa kaharian ng Diyos. Kaya wag daw tayong mabalisa. Sapagkat sa bahay ng aking Ama ay maraming silid at ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng iyong matitirhan. At kapag naipaghanda ko na kayo, ako'y babalik at ipagsasama ko kayo sa aking kinaroroonan. Napakagandang pangako ng ating Panginoon. So sa palagay niyo, ang Panginoon nasa siya ngayon, busy siya. Amen. Imagine niyo, ilan yung ipaghahanda ni Lord. Amen. Kaya let's get excited. Kasi pagdating natin sa heaven, hindi tayo orphans. Hindi tayo homeless. Dahil doon sa kaharian ng Diyos, no? Sa kanyang pagkabuhay na muli, dalan-dalan niya sa atin yung pangako na siya'y paroroon sa kaharian ng Diyos upang ipaghanda tayo na matitira sa kanyang kalangitan. Amen? Sino excited doon? Alam mo, hindi muna kayo gusto nagnanais na pupunta doon. Marami pa tayong gagawin dito sa lupa. Amen? Pero ika nga, sa tamang panahon, lahat naman tayo ay pupunta doon. Pero yung ating kapatid ay nauna na, si Sister Bila Huray. So, gusto ko pong bahatin ang ating taos-pusong pakikiramay nila Brother Enan
Pastor Brother Jerry Puray, yung kanilang mahal na inay pumanaw. At siya po ay medyo nahirapan din sa cancer. Pero ngayon, pinawi na ni Lord. Yung lahat ng kanyang pain. At doon, inaalim na siya ng Panginoon. Kaya sa atin, may mako naman sa atin, hindi tayo nalulungkot. Kasi, ika nga, tayo pa rin ang magkikita sa finals. At higit sa lahat, kasama natin ang ating Panginoon sa lugar na yun. Amen? So, Jesus is busy preparing a place for us. Ano pa ginagawa kaya ng ating Panginoon? He is living inside our hearts. Tabi mo, sabihin mo, nasa iyong puso ang Panginoon Jesus. Amen? Nasa buhay ng mga mananampalataya, in the presence of the Holy Spirit, yung presensya ng Diyos nagdudwell sa ating lahat. Kaya tayo po bilang mga mananampalataya, ang ating katawan, sabi po na salita ng Diyos sa 1 Corinthians, ito raw po ay templo ng banal na Espiritu. Kaya kung yan ay templo ng banal na Espiritu, ingatan mo yan. Amen. Hindi mo sisirain ng iyong katawan kasi pananagutan mo sa Diyos sapagkat ang ating katawan ito ay templo ng banal na Espiritu. Presensya ng Diyos ang nag-dwell dyan. Amen po ba? Kaya pagka tinitignan mo yung katabi mo, sino nakikita mo? Okay, look at your seatmate. Sino nakikita mo? Ha? Nakikita niyo ba si Lord sa buhay nila? O ibang image ang nakikita natin? Parang tinutubuhan ka na. May sungay ka lang ngayon, ha? Kung si Jesus ay tinanggap natin, may pangako siya that indwelling presence of the Holy Spirit. Kaya ang mga disciples noong time na yon, nung bago mamatay ang ating Panginoon Jesus, sila po ay inaliw ng Panginoon. Kayo mabali siya, ako lilisan. Pero hindi ko naman kayo talaga iiwan. Sapagkat sa aking pag-alis, hindi ako aalis nang kayo ay mananatiling parang mga naulila. Sapagkat sa aking paglisan, bababa ang banal na Espiritu sa inyo. Alam naman natin, the person of Trinity, siya pa rin yun. Amen? God the Father, God the Holy Spirit, because we have only one God in three persons. Kaya kahit nandito tayo, He is on the right hand of God, busy siya, no? Pero nandito pa rin siya. Naniwala naman tayo sapagkat ang isa sa karakteristik ng ating Panginoon, no? God is everywhere. Kahit saan nandun siya. Amen? Sapagkat siya ay omnipresent. Kaya siya ay namumuhay sa atin. So, unang message na makikita natin of the resurrection, Jesus is alive and He is not dead. Malinaw po ba yun, mga kapatid? Anong pangalawang makikita natin? Since our sins are forgiven, makakasigurado tayo na ang pagkapatawaran ng ating Panginoon ay tinanggap natin. Ano sabi po ng 1 Corinthians? Tingnan niyo po itong 1 Corinthians chapter 15. Pinag-uusapan po dito ay resurrection ni Jesus. At ang sabi niya, kung hindi nabuhay ang ating Panginoong Jesus, ang sabi po diyan, and if Christ has not been raised, your faith is futile. You are still in your sins. Kung hindi raw na-resurrect si Jesus, nasa ilalim pa tayo ng sumpa ng kasalanan. Yung kanyang kamatayan, para ipambayad yung kanyang dugo sa atin, at kung siya'y hindi muling nabuhay, walang saysay yung kanyang kamatayan. At hanggang ngayon, nasa ilalim pa raw tayo ng kasalanan. Mga kapatid, here's the good news. Sabi na salita ng Diyos, yung kanyang kamatayan sa krus, and because Jesus resurrected from the dead, your sins, past, present, and future, were forgiven. And we are secured in the presence of the Lord. Amen? Sapagkat siya po ang nagbayad at ang pang-payment ng Panginoon, kumpleto. Tama po ba yun? Hindi ito installment. You are already forgiven and all of your debt has been already paid. Tama po ba? Sino rito nagkakaroon ng utang? Ha? Anong pakiramdam ng may utang? Ang hirap, di ba? Kaya lahat tayo, nung tayo nagkasala, parang tayong nabaon sa utang.
Nahiyang-hiya ka sa iyong pinagkautangan. Paano mo haharapin? Paano ka makikipag-usap sa kanya? Hanggat maaari tinataguan mo siya. Tama? Ganon din ang ating pakiramdam. Nung tayo ay nagkasala, lahat tayo ay napalayo sa harapan ng ating Diyos. At para matila mga parang wala kang mukhang iharap sa Diyos. Kaya nga, most of us, nung tayo ay nakakilala sa Diyos, the first time, pagpasok natin sa presensya ng Diyos, iyak-iyak tayo. Ganyan ang pakiramdam natin kasi makasalanan po tayo. Pero tandaan natin to, binayaran ng Diyos lahat ng kasalanan natin. Amen? Lahat ng kasalanan, binayaran ng ating Panginoon. Kaya ibig sabihin, bayad ka. Sabi mo sa katabi mo, you're already paid. Amen? Bayad na tayo. Kaya sabi ng Hebrews chapter 10 verse 10, and by that will, we have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once and for all. Minsan lang yon. At kailan yun? Nung siya'y nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. When He died on the cross, all of our sins were already paid. Kaya hindi mo na kailangan gumawa pa ng aksyon para ikaw magbayad pa. Nakakalungkot lang, no? Ito po mga nakaraang araw, ano? Buti na lang nakalaya na tayo sa ganong ating paniniwala at tradisyon. Amen? Siguro, iba sa atin dito, kung hindi ka na born again, hanggang ngayon, nagpipinitensya ka pa eh. Di ba? Marami ba sa atin dito gumagawa pa ng mga bagay para sa yung pagkakala, dito ka patatawarin ng Diyos. Pero tanda natin, minsan lang ginawa ng Diyos. Ako nalulungkot, mga nakikita ko mga sa social media ng mga pinaggagawa. Dati, ganyan din naman tayo. Kaya bukod sa nalulungkot ako, nahahawa ako sa kanila eh. Imagine, di ba? O, may pakikita lang ako ng mga video clip. Ako medyo malabo na. Hindi lang natin kita. Kita ba ba? Sige, pakiplay mo. Si Jesus, nangihipa pa eh. Meron pa isa. Ito. Si Jesus na namamalo eh. Nataligtas na eh. Teka, bakit si... Ito pa isa. Ayan. Si Jesus, nag-Superman. Tama. Nakakalungkot, di ba? Maraming ganyan din tayo nun eh. Na hindi natin alam pinaggagawa natin. Kasi sa buong isipan nila, doon sila patatawarin ng Diyos. Minsan makikita ko mga comments, di ba? Respeto na lang sa mga paniniwala. Pero alam niya, kung talaga tunay ng respeto, may respeto kayo sa ginawa ng Panginoon. Ano kaya ang pakiramdam ng Panginoon pag nakikita niya yun? Kung gumagawa tayo ng mga bagay na gano'n na hindi naman yun ang pinagagawa ng Diyos, ano kaya ang pakiramdam ni Lord? Hindi kaya malaking insulto. Una, bakit? Sabi ng Biblia, binasa natin, once and for all, He paid all our sins. Tama? Ibig sabihin, isang beses lang, ginawa niya yun. Lahat, binayaran niya na doon. Tapos gagawa ka ng gano'n. Ano isipin? Lord, kulang yung ginawa mo. Di ba? Parang merong kulang yung ginawa mo sa cross, kailangan mong gawin ito. Di ba malaking insulto yun? Pangalawa, ang layo naman sa ginawa ng Panginoon. Amen? Nagiging katutuwaan lang. Nagiging harutan. Amen? Hindi ganoon yung tunay na talagang pang-alaala sa ginawa ng kamatayan ng ating Panginoon sa Kristo. Well, ang Biblia, binigyan tayo ng nakaparaan. Gusto nyo alalahanin ang kamatayan ng Panginoon? 1 Corinthians chapter 11. Ano sabi doon? Yung ating ginagawang Lord's Supper. Yun po yung pag-alaala. Alalahanin nyo ito, yung kanyang ginawa sa krus hanggang sa kanyang pagparito niya sa umagitan ng pagkain ng tinapay na sumisimbolo sa kanyang katawan at pag-inom ng sahog na sumisimbolo sa kanyang dulo. Ganong kaparaanan daw natin alalahanin ang kanyang ginawa sa krus. Hindi sa paraan kung ano-ano. Kaya nga iba ang religiosity, iba ang mayroong relationship. Ang religiosity, gagawa ka ng mga bagay na sa tingin mo, yun ang makapagbibigay kaluwalhatian sa Diyos, pero pa sarili mo lang. Pero ang tunay na may relasyon sa Diyos, hanapin mo muna ano ba ang gusto ni Lord, paano mo siya kikilalanin,
paano mo siya sasambahin at paglilingkuran, at yun yung gawin mo. That is relationship, and that's a big difference. Kaya salamat sa Lord, nakalaya tayo doon. Pero ang dami pa na dapat akutin. Amen? At ipangaral ang salita at mensahe ng salita ng Diyos. At yun ang dahilan kung bakit meron church. We share the gospel, we share the good news to them, na sa ganun talagang nakaramit ng tao yung kalooban ng ating Panginoon. Amen. Once and for all, Jesus died. Ibig sabihin, bayad na tayo. Tama po ba? Marahil naglalaro sa isipan natin ngayon, Pastor, ganun pala, at bayad na aking past, present, and future. Ibig sabihin ba kung pwede na akong magliwaliw sa kasalanan? Pwede ko namang gawin as license yun na to commit sins. Anyway, I was already forgiven by the Lord. What do you think? Kaya diniscuss ni Apostle Pablo yan sa Romans chapter 7. Sabi ni Apostle Paul, di ba? Verse 6. Shall we go on sinning? Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan? Kasi naranasan mo yung biyaya at habag ng Diyos, yung kanyang kapatawaran. Anong sagot ni Apostle Pablo? Verse 1 and 2. Shall we go on sinning so that grace may increase? By no means. Ano ibig sabihin nun? Hindi. Naranasan mo na nga yung pagkapatawad ng Diyos eh. Uulitin mo ba? Tanong ko sa inyo kanina, sino yung nagkaroon ng utang? Ha? Yun ang siya eh. Huwag na kayo mahiya. Lahat naman, kahit may mayayaman, nagkakautang din eh. Di ba? Hindi lang naman yun talagang medyo naghihikaos kahit may mga mayayaman na laki pa ng utang. Sige, taas no? At mababayaran lahat yan. Hallelujah. Amen. Anong pakiramdam na may utang? Ang hirap, tama? Hindi mo ayaw mo makiharap sa kanya. Lalo na kung talagang baon na baon ka sa utang. Now, just for example, napakatagal mong nalubog sa utang at hindi mo alam pa paano ka makababayad. Hindi ka na makatulog sa gabi kasi iniisip mo, baka mamaya dumating yung maniningil. Baka mamaya nandiyan na yung pulis. Baka mamaya nandiyan na kung sino-sino at maniningil sa akin. Kaya sabi ni ba, pag may dumating yung tatawa, sabi mo, wala ako ah. Sabi ng anak, wala raw po siya. Sabi niya. Di ba wala na mga palusot yung ginagawa natin kasi sa iyong puso, puno ka ng takot. Pangamba. Yung kahihiyan. Tama po ba? Amen. And then, all of a sudden, there was one person at nagdibayad ng iyong kasalanan. Lahat ng iyong pagkakautang. Binayaran. How would you feel? Pwede ba ipakita mo sa katabi mo yung itsura ng lahat ng pagkakautang ay mayroong biglang nagbayad? Tingnan mo yung mukha. Yung nakalaya sa pagkakautang. Iba, di ba? O ngayon, ang tanong ko, kung ikaw ay nakalaya sa pagkakautang, ano iisipin mo ngayon? Iisipin mo ba na makautang na uli? Yan ba iisipin mo? For sure, ang papasok sa isip mo, hindi na ako manghuhugas. Kasi nakalaya na ako, sarap pala pagka ikaw ay debt-free. Wala ka ng pagkakautang. Hindi mo na iisipin na mangutang muli. Mangutang ka ba medyo maliliit din pala siguro. At yung
Yan ang pinakamatindi, di ba? Nakalaban yung kamatayan at napagtagumpayan ng ating Panginoon. So that, yung power na yun, ibinibigay niya sa atin para magtagumpay tayo. Kaya tignan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, ikaw ay mananagumpay. Amen. Kaya sabi ng Apostol Pablo, you are more than conqueror. We are more than conqueror. Mapagtatagumpayan natin ito. Ngayon, may battle tayo, di ba? Kataas ng bilihin, kataas ng fuel. Ang mga mananampalataya, kahit mas matindi pa ang danasin natin, mga problema sa mundong ito, I do believe na magsusurvive mga Kristiyano. Maraming mga tao, di ba, na problema, nalulugmok ng problema. Kaya ang hirap talaga pag hindi ka mananampalataya at wala kang relasyon sa Diyos. Paano mo pagtatagumpayan yung mga ganitong panghihina at yung mga problema kinakaharap natin? Pero buti na lang, tayo po ay no? Yung pangako ng Diyos, pinanghahawakan natin na no matter what happens, hawakan ng Diyos. God is always in control. Amen, mga kapatid. Kasi bali-balita, abot pa ng 200 ang fuel. Di ba? Kung pwedeng lumampas pa. So, ang mga taga-Wolsian, mga mananagumpay. Amen! God is alive! Jesus is alive. Kaya kahit anong mangyari, alam natin, God is always in control. And last but not the least, new life in Christ. Because of the death and resurrection of Jesus, yung kanyang kamatayan sa krus, kamatayan na rin ng mga anak niya yun. Amen. Kaya naalala yung sabi ni Apostol Pablo, ang buhay na pinamumuhay ko ngayon ay hindi ko na buhay. Ako'y kasama ng namatay. Galatians chapter 2 verse 20. Kasama na akong namatay sa krus at ang buhay na pinamumuhay ko ngayon ay buhay na ni Kristo Jesus. Amen. Kaya ibig sabihin, nung si Jesus ay na-rose again from the dead, no? Yung pong kanyang kamatayan sumisignify na rin sa kamatayan ng ating mga old and sinful nature. Dati tayong makasalanan, dati ang buhay natin iba. Pero dahil ikaw ay nakakilala kay Kristo at sumisignify sa resurrection ni Jesus, kasama rin tayong nabuhay. Ibig sabihin, meron ka ng bagong buhay kay Kristo Jesus. We have a new life in Christ. Amen? So yung katabi mo, bagong buhay na yan. Amen? Nangyayari nga ba, mga kapatid? Bagong buhay, ha? Sabi mo sa katabi mo, bagong buhay na tayo, ha? Kasi tayo tinubos ni Kristo. Kaya dapat ang buhay natin, nagliliwanag tayo sa sanlibutan. Ipakita natin ang tunay na binagong buhay sa ating kapaligiran. We serve as light of the world. Amen. Kaya sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 3 to 4, praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade, kept in heaven for you. Napakabuti ng Diyos. 2,000 years ago, He died on the cross. Pero ika nga, mga kapatid, hindi siya naiwan sa tomb. That tomb was empty. Sabi po ng angel na kausap ng mga female disciples, sabi niya, He is not here. He has risen. Salamat sa Lord. Unang ating pagtayo, no? Unang ating service dito sa church is Resurrection Sunday. Itinayo ng Lord ang gawain ng Panginoon dito sa Bunsuran First. No? Kung paano ang Panginoong Jesucristo ay nag-rose ang Wolsian men, ang gawain ng Panginoon, ang ministeryo ng Diyos dito, patuloy na itatayo at itataguyod ng Panginoon. Palapakan natin ang ating Panginoon. At gagamitin niya tayo. Amen. Hindi lang tayo masaya kasi meron tayong bagong church building. Masaya tayo kasi niligtas na tayo. Masaya tayo kasi nakasulat ang pangalan natin sa kaharian ng Diyos, sa aklat ng buhay. Masaya tayo kasi tinubos na tayo sa ating mga pagkakasala. Masaya tayo at nagiging opportunity ito para makapaglingkod sa Diyos. Amen? Nagiging kasangkapan tayo para yung ibang tao madala natin sa ating Panginoon. At yun yung napakagandang pribilehiyo. Kasi pagharap mo sa salamin, isipin mo, sino ka ba? Who am I? Para ang Panginoon mamatay para sa akin.
Di ba? Sino ba rito ang karapat-dapat? Wala naman eh. Lahat naman tayo makasalanan. Amen? Pero dahil sinave tayo ng Panginoon, namatay siya para sa atin at siya'y muling nabuhay, makita sa atin yung tunay na binagong buhay. Pwede ba tumayo tayong lahat ngayon? Once again, sigaw natin, Jesus is alive! Jesus is alive! God is good. Tayong lahat ay pinagpala ng Diyos. Salamat ang Panginoon sa Kristo, hindi na natiling patay. At maging bawat sa atin, hindi hinayaan ng Diyos na ikay manatiling patay spiritual. Salamat sa Lord na born again tayo. Naisip niyo ba kung hindi ka na born again ngayon? Marahil hanggang ngayon nandun pa rin tayo sa maling paniniwala. Marahil hanggang ngayon gumagawa pa rin tayo ng mga bagay na hindi ka nais-nais sa kalooban ng Diyos. Pero salamat sa Panginoon, binigyan na tayo ng new birth. At dahil po sa kanyang kamatayan at sa kanyang muling pagkabuhay, sumibol yung bagong buhay na yan sa bawat isa sa atin. Yung pananampalatayang tinanggap natin buhat sa ating Panginoon. Grabe ang Diyos. Amen. Sino rito pinakamasayang nangyari sa buhay mo? Ay nakilala mo sila. Amen. Amen. Siguro yung iba, ang pinakamasayang nangyari sa akin na makilala ko asawa ko. Nung napangasawa ko siya. Ha? Yun nga ba? O nakamit mo lahat ng pangarap mo sa buhay? Hindi. Ang pinakamasayang nangyari sa buhay natin ay nung tayo ay nagkaroon ng ugnayan kay Kristo Jesus. Kasi lahat tayo, apart from the Lord Jesus, we're nothing. Apart from the Lord, we're still in our sins. We are facing still yung dangers na naghihintay sa atin. The lake of fire. Pero salamat, meron tayo eternity. We are secure. Our future is secure. Ano pa hahanapin mo? Amen? Ano pa hihilingin mo sa Diyos? God is so great. Pero ba lahat tayo bukod pumigit? At sa oras na ito, ang hamon sa atin ang salita ng Diyos. Kung siya ay namatay para sa atin at siya'y muling nabuhay, handa ka rin ba na mamatay para sa Panginoon? At handa mo rin bang ipamuhay ang buhay ni Kristo sa mundong ito? Ikaw lang makakasagot yan. Amen? Handa ka rin bang mamatay sa ating mga masamang mga gawain? Yung buhay natin na makasalanan, handa mo rin bang ibaon yan sa lupa? At ang mabuhay ay ang buhay na ng Panginoon sa atin. Sino rito? Yan ang desire mo ngayong umaga. Pwede mo pakitaas mo ngayong kamay. Kung ganito ang panalangin mo sa iyong puso, manatili tayo nakataas ang ating kamay at ialay natin yung ating sarili sa Diyos. Na ang buhay natin ito na ibinigay ng Lord sa atin, huwag nating hayaan na hindi maging kagamit-gamit sa kaharian ng Diyos. Marami pa mga tao ang napapahamak ng walang tunay na relasyon sa Diyos. Paggamit tayo sa Panginoon. Ipabuhay natin yung liwanag ni Kristo na sa ganon, hindi mahirap mag-share ng Word of God. Yung liwanag ni Kristo, pag nakita sa atin, sila na mismo, sabi na salita ng Diyos, when they see your good deeds, they will praise your Father in heaven. Sila na mismo lalapit sa Diyos. Amen. Father God, salamat sa umagang ito. Nakita mo ang mga kamay ng iyong mga anak, O Diyos, na handang i-commit sa iyo ang kanilang mga sarili. Naunawaan namin, Panginoon, na lahat ng iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo, ang iyong kamatayan sa krus, ang naging daan upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng kapatawaran. At kinumpleto mo ito, Panginoon, ang iyong pangako ng pagpapatawad at pagkakalob sa amin, Panginoon, na security of our future, of eternity, through your resurrection. Dahil sa iyong pagkabuhay na muli, kinumpleto mo ang lahat ng iyong pangako ito. Kaya ngayon, nagpapasalamat kami, dakilang Diyos, sapagkat tunay na ikaw ay nabuhay na muli at nananatiling buhay, Panginoon, forevermore. Salamat po sa mga anak mo nakataas ang kamay sa oras na ito na handang isuko ang iyong sarili, ang kanilang sarili. Na kung meron man sa buhay namin, Panginoon, na hindi ka nais-nais sa iyong buhay, Panginoon, sa iyong kalooban, lahat ng ito, we surrender it to you, Lord, at your feet. Forgive us. Linisin mo bawat sa amin. Gamitin mo kami, Panginoon. Pagliwanagin mo kami, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon,
na sa mga susunod na mga araw, O Diyos, lahat ng mga anak mo na narito, Panginoon, patuloy na maglilingkod sa iyo ng may kagalakan. Lord, salamat, Panginoon, sa WCF family. Thank you, Lord, for your people. Thank you so much, Lord, sa iglesyang ito. Napakabuti mo, Panginoon. Alam namin, Panginoon, nagsisimula ka pa lamang, Panginoon, sa church na ito, O Diyos. Gagamitin mo ang bawat sa amin, Panginoon, to bring this good news. Ang iyong pagkabuhay na muli sa mga tao na wala pang tunay na relasyon sa iyo. Gamitin mo ang bawat sa amin. Kaya Lord, kami po ay lubos ang aming pasasalamat sa iyong kabutihan sa iglesia nito at sa buhay ng iyong mga anak. Marapat lamang, O Diyos, na ikay aming luwalhati. Marapat lamang na ikay aming pasalamatan at dakilan. Hayaan mo, Panginoon, na sa umagang ito ay aming purihin ang iyong banal na pangalan. Come on, let's worship the Lord. Let's praise Jesus. Thank you, Lord. We worship you. We thank you, Lord. Salamat sa kabutihan mo, Panginoon. Maraming salamat po. Sa iyo ang lahat ng kadahilan, kalwalatian. Sa pangalan ni Jesus, at ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Hello. Praise God! Praise God! Ang susunod naman nating mapapanood ay isang special number na hindi lang basta sayaw. Di ba, Brother Ariel? Yes po, kundi ito po ay magbibigay ng talento at mensahe mula sa puso. Sa bawat tindak na makita po natin na may kagalakan na binibigay nila lalo higit sa ating Panginoon. Ngayon naman po, let us welcome the Wall CF Dancers. Bring the day to life.
Napakarami po namin kwento ni Pastor sa anong ginagawa ng church na to kasi ang nangyayari sa amin, pupunta siya ng umaga, ako naman sa hapon. Ang dami naman may kwento na talagang nakita namin yung pagkapalan ng Panginoon. May kwento ko sa inyo, ako po kasi, maimot ako sa gamit ko. Hindi ako basta-basta nagpapahiram ng mga tools ko. Mga grinder, mga kasto, welding. Hindi ako basta nagpapahiram, mga lagari. Kasi, alam ko naman yung mga manggagawa, pagkagawa, minsan yung pait ko, natagalan ng puti. Minsan, hihisisid ko pa yung iba itong may tubig. Kaya, ayaw ko talaga magpahiram. Kaya lang, ang problema, yung mga gumagawa dito, kulang sa gamit. No choice. Wala namang katang si Pastor. Hindi mo siya kapintero. Ano ba ang gagawin ko? Pahihiramin ko na. Ang problema, masama sa loob ko. Nagtatalo yung kaluluwa ko at yung espiritu ko. Yung kaluluwa ko ayaw, yung espiritu ko gusto ko ipagbigay. Sabi ko, tuwing kukunin ko sila sa lalagyan ko, kaya sabi ko, pagkakataon mo na to, gagamitin ka ng Panginoon. Lahat ng gamit ko, kinakausap ko. Pagkakataon mo na to, magagamit ka ng Panginoon. Kaya, ayun, medyo nakakalma ako. Yung kasungitan ko sa gamit, parang ubus na nga gamit ko dito. Nakalma ako, at may kwento ako sa inyo. Meron pong isang binata, mahal na mahal niya yung kapitbahay nila, anak ng magsasaka. Tuwing makikita niya yung babae na to, yung dalaga na to, kinikilig ako. Siya pala siya. Kinikilig siya. Tapos, dahil sa pagmamahal niya, kinausap niya yung tatay. Gusto ko pong makausap, gusto ko pong mapangasawa yung anak niyo Baka pwede pong ligawan. Walang problema Eka. Sige, ligawan mo. Kung mamahalin ka, okay lang. Kaya lang, meron akong kondisyon. Bukas na umaga, bumalik ka dito. Pag nahipo mo yung buntot ng isa sa aking kalabaw, libre ka na. Papayagan na kita. Kinabukas ang aga. Tapos lumabas yung kalabaw. Ang bihira, ang laki. Natakot siya. Hindi niya binigay. Sayang pagkakataon na to. Kaya lang, natakot Hindi niya binigay. Di bale, may dalawa pa naman. So, dahil umalis yung kalabaw, nanginahin na. Dumating yung pangalawang kalabaw. Mas malaki, sungay. Naku po, patay. Sayang na naman na pagkakataon. Natakot na naman siya kasi baka masuwag siya Hindi bale, may isa pa naman, isang pagkakataon pa. Tuntuwa siya na lumabas. Parang bakla yung kalabaw, naka-lipstick. Tapos nalawa kasi kumikembot siya Sabi nung, ayan, pagkakataon ka na. Ayos. Pero nung hahawakan na yung buntot sa likod, bakit? Walang buntot, putot. Sayang ang pagkakataon. Sayang. Kung gagamitin tayo ng Panginoon, magpagamit na tayo. Kung bubuhos ka din lang, buhos mo na. Kasi alam nyo, minsan lang naman natin dadanasin itong ganitong mga pagawa. Minsan lang ito dadating sa buhay natin, lalo yung kasi edad ko. Minsan lang natin dadaanan to, pero sabi ko sa Panginoon, kung mabibili natin yung kabila, papalagan ko naman yun, gagawin ko uli. Hanggat may lakas, hanggat tayo maglingkod sa Panginoon. Tama ba? Kahit yung mga kabataan dito, taas sa mga kabataan, ayoko sabihin na ipamamana namin sa inyo. Alam kung bakit? Kasi pag sinabing pamana, wala kayong gagawin. Malaking gagawin. Kaya hindi naman pinag-uusapan yung konti o malaki, marami o konti. Hindi pinag-uusapan yun. Ang pinag-uusapan dito, yung makiisa tayo. Ma'am Don, makiisa tayo sa gawain ng Panginoon. Alam nyo, hindi ko masabi kung kailan natin matatapos to. Hindi ko may papangako kung hanggang kailan natin gagawin to. Isa lang sisiguraduhin ko sa inyo. Sama-sama natin pupurihin ang ating Panginoon dito. Amen ba? Panginoon, marami pong salamat sa umaga ito, Panginoon. Wala naman kami magagawa kung dumadaan kami sa krisis o Diyos. Kahit magtatundaan ng gasolina, wala kaming pake, Panginoon. Basta wag mo lang kaming iiwan. Wag mo lang kaming iiwan, Panginoon. Kaya salamat sa provision mo. Salamat sa mga pagkapala, Panginoon. At gawin din mo, O Diyos, yung mga ginawa mong pag-iingat sa mga naunang mananampalataya, at gawin mo ito dun sa amin, Panginoon. Ipagpalain mo ang aking mga kapatid at ibuhos ang biyaya sa lahat ng handirahan namin ito, Panginoon. Purihin ka sa pangalan ni si Jesus. Amen. Ang Diyos ay tapat at sapat sa araw-araw ng ating buhay. Amen po ba? Kayo po'y magkaloob sa Panginoon habang po aawitan namin ang Diyos. Amen.
Palakpakan pa nga po natin ang ating Diyos. Pwede po ba tayo tumayo ngayong umaga? At bago po tayo maghiwa-hiwalay, pansamantalang maghiwa-hiwalay, pwede po bang awitan muli natin ang ating Panginoon? Amen? Kaya ba nating tumalon, sumigaw at sumayaw sa ating Panginoon? Isigaw natin sa lugaring ito, sa ating bagong church, na mabuti ang Diyos. Amen? Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos. Come on! Come on, let's sing. Huwag tayong mahihiyan, tumalon at sumayaw sa Panginoon. Sa lumang binabago natin Diyos, para sa worship. Come on! Praise the Lord, oh my soul. I got to praise
Hindi pa po tapos ang ating pagdiriwang. Meron pa po tayong isang may mga needs pa po tayo at bago po natin tayo mag-proceed, tawagin po natin si Pastor para sa mahalagang paalala po para sa bawat isa. Ayun, alam ko, nalulungkot kayo kasi patapos na eh. Matinis talaga. Pero ito, masaya mag-stay pa kahit okay. Sa'yo parang di siya lalaki. Parang hindi mo na siya pwedeng maguhin. Dahil kailangan lang mapakal. Hindi siya makadidistinguish. Mabago lang ko. Magagandahin mo lang. Akala ko dito sa We're praying naman po kasi yung po kahit po akala ko din Boy, Lobat ata, lobat. Eh wala, namatay yung wife ko. Pero namatay. Lakas pa ng loob kong sabing bago mag-iwahiwalay, hindi pa pala tapos. Manis mo, manis. Tinapos ko na. Excited yarn. Tinesenya sana ko doon kanina. Uwi na siya. Tinesenya na sa Di Christy, sa Padaw. Paano ko ulitin? Bray, punta ka dito, Bray. Namatay yung cellphone mo. Bray, punta ka dito, namatay yung cellphone mo. Why? May lakasan ko po. Apo, yan po yung sinasabi. Pwede po ba papalitan? Asan po ba yung prostate? Nakamit na ba iba? Baka hindi naman yung pula. Hindi po, minute ko na po. Yung po yung sinabi ko may hangin pero tolerable. May nilakasan ko po. Isa na lang. Minute ko na lang po. Tapos na lang po sa... Abot ko na lang po sa konti. Sabihin ko papalit lang. Mabilis itong mapapatapos natin. Amen? Kunin ko na yan. Hindi ka na makakalala. Huwag mahiya. Huwag mahiya. Lakit lang kayo kay Sister si Nakasay, si Sister Dali, si Sister Zoe, si Sister Grace. Kasi naman sa mga permanent leaders, i-approach ninyo. At lahat po ng ating naka-account po yan. At meron din po tayo ilang mga paraanan. Kaya nung po sabihin na sa inyo sa ating kapatid, sabi niya, mas may PayPal kayo. Sa recording. Mas maganda Wala tayong white. O, yun na lang i-white sa natin. ating Gcash, sa kanila PayPal. Kaya lang, sa Gcash kasi likitin parang yung access sa lahat ba yan? kaya gusto namin Yan, mas makarita transparent. So yung PayPal mo ay nag-open tayo ng account. 1% nga kanina yan. Ewan ko. Pero nag-open tayo. Kaya po pati yung mga Isang mic? Ay, ano siya? Oo. Hawak na babae nga Di pa po napalit. So nag-open tayo, kaya lang yung konti pa tayo. Pag palit eh, ayaw pa yan. Papalit na po. Yung PayPal, hindi ka available sa atin. Ito po ay purpose ng mga kaibigan niyo, mga family members na lang po Okay sa lang naman po kay Pastor yun. at sa ibang mga bansa na Ayaw yun yun. Pinapatag. Sura ni Kuya Joe, parang hindi siya nagmamadali. ayusin ko lang, pero may complication ito eh. Pwede mo ito. Mamaya. Yung link na yan, pag-share niyo po yan sa messenger. Magsa-charge ba? Pag-share niyo po yan, Charge? ayan, ang mag-appear. Yung picture na natin, Charles. Yung building, nakalagay dyan, donate the Word of Life to the Fellowship Church Building Construction. Support the construction of our church building and be a part of something lasting. Your contribution help us create a welcoming and faith-filled place of worship for God's glory. And then nakalagay dyan yung enter your amount. And then, yun, lagay na lang yung $4 and then PayPal or
bray pag may Wala doon sa harap So, yung mga kamay. halimbawa po yan, pag sinend Wala mo, doon sa harap. nakinig Baka po nyo yan, hawak ng mga magkakaroon kayo kumakanta. ng church building natin. Okay? Pwede nyo po Ito ba, okay ba? Bigay ko sa asawa niya to. Okay naman. Hindi naman. Puro. I-on ko na sa radit mo na lang. Then later on, pakain nyo ba mga parangan para tayo meron na list na matapos natin ang church. Amen? So, salamat po. At ngayon po ay bago tayo magkaroon ng refreshment. Inaalis pa lang po nun. Tawagin ko natin ang Gail, si Brother Gail. Para magkaroon po sila ng Ano pangalan? Tirso. Dalawa naman sa Ready na po ba tayo sa ating games? Announcement muna tayo, Brother Ariel. So next Sunday po ay ritual po ang ating worship. Doon po sa Bunsuran 2nd. So balik po tayo sa normal schedule. Ang first service ay at 6 a.m., second service at 8 a.m., and third service at 10 a.m. Okay. Picture taking muna tayo bago tayo mag-usap sa games. Okay? And then, meron tayong drone. Salamat in courtesy of Brother RC. Ayan, sakto yung pagdating ng bagong drone ni Brother RC. So, mag-ano muna tayo, mag-wave tayo sa taas, sisigaw tayo ng ayan, sisigaw. Tulog na ako, ay hindi. Jesus is alive. He is risen. Okay? So, tatayo tayo lahat. Bro, mas maganda na tayo, ano? Tayo tayo lahat. Okay? Ayan po yung ating drone sa gitna. Okay. So, mas maganda na nakaharap ko. Okay yan? Okay yan. Sige. So, Harap po dito. okay. Doon tayo harap lahat. Okay. Lahat tayo doon harap. Yan. Yeah, huwag niyo ako tignan. Ah, sarap ko eh. Okay, ang sisigaw natin, Jesus is alive, He is risen. Basic. Okay po, practice po muna tayo. Ang sisigaw po natin, Jesus is alive, He is risen. Practice po, ready? 1, 2, 3, go! Jesus is alive, He is risen! Tama po, nagugutom na po. Yung sigaw na parang nag-breakfast. Ano? Babalik ka na pala. Nag-start na dito, babalik ka na. Babalik ka na. Lakasan po natin ang sigaw, ha? Song leader din Yes, Brother Arsi. Okay, 1, 2, 3. Jesus is alive! He is risen! Ang ganda dito. Yan. Yes, galing. So, praise the Lord. Okay, Hindi ka mo, audio. Audio. Di, yung instrumentalist yun. Wala na sila, yung instrumentalist eh. Walang instrumentalist. Ay, walang audio. Palabas ako audio. Wala na pong isa pa bro, isa pa sigaw, Word of Life, Christian Fellowship. We love you all. Ako na lang, okay, sige ba, lahat tayo, babalik ko yung ating alam. Uulitin ba natin yung isa, RC? Okay, pagkalawa, Word of Life. Ay, wait ako, no? Okay na, mamaya na. Mamaya na, after na ng games. Sige po, after ng games, meron po tayo isang cheer. Yung sinabit pa, sir, na word of life. Paano po tayo lahat? Dito, harap, picture taking muna tayo. Sister,
Yung mga kabataan sinusunod. Nasa pala yung mic, nasa projector. Kasi na rin yung projector. Announcer lang saglit. Announcement po. Pinatawagan ko yung mga kabataan. Mga kabataan. Baba ako na sa paparing na ilaw. Bataan daw. Apo, kahit patay niyo na rin po yan. Ito. Lock ko na din po dito. Malakas naman na po yung speaker. Baka tayo. Kala ko magawa mo eh. Hindi, patingin ako, tingin ako. Naka-wide naman na yan. Wala, down na yung wide eh. Yes, ilang minutes po ang ano niyan? Battery life. Isa pa po, word of life Christian Fellowship. Ako talaga, ako labo. Tagal na rin po. Iba yung 5 minutes ko na. Word of Life Christian Fellowship. 1, 2, 3, go! Word of Life Christian